Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan, napakaganda nito dahil kung matatandaan ninyo dun sa last live natin, di ba nabanggit natin doon si Aling Puring na sinasabi na babalik daw dito sa Tape Bulagta mga kababayan. Pero ang tanong dito mga kababayan, bumalik nga ba etong si Aling Puring or etong Pure Gold dito sa Tape Bulagta or sadyang nasa Tape Bulagta na? Yan yung magandang tanong dyan. At dito mapapasabi din kayo sa pag-uusapan natin na ito na unang pasok ng taon mga kababayan, napahiya po ang Tape Bulagta dahil sa mga vlogger nila. Ipaparealize ko sa inyo kung bakit mga kababayan. Pero bago natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng video or issue na nagaganap po dito sa ating bansa. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Ay nga pala mga kababayan, mega love shoutout, special mention kay Ma'am Jels Debivar, special mention din kay Sir Raquel Del Mando, mega love shoutout po sa inyo na napakasarap pa. Thank you po sa walang samang pagsuporta at panonood po sa ating mga vlog na inilalabas. So ulitin ko mga kababayan na yung mga hindi pa nakakapag-like dyan, i-like nyo na po etong video ito. So ngayon, siguro nagtataka kayo bakit nga ba nakaplex dito sa screen natin yung dating interview nitong si Sir Joey De Leon dito sa frontline mga kababayan. At ngayon, ikukonekta natin ito dun sa sinasabi na paglabas nitong si Aling Puring. So ngayon mga kababayan, umpisahan agad natin itong ating talakayan dito po sa inilabas na balita mga kababayan ng News 5 Everywhere. Ano po, itong Joey De Leon live sa Frontline Pilipinas mga kababayan. So ito, i-play na po natin. Natuloy na nga po ang paglipat dito sa kapatid network ni na Tito, Vic, and Joey. Baka dyan, partner, kaya nga marami na excited sa kanilang pagbabalik. At kaugnay niyan, eto na, makakausap natin ang live si Henyo Master. Eto, interview to nitong si Master Henyo Joey De Leon 6 months ago mga kababayan. Kung matatandaan nyo, dito nga sa interviewing ito, umiyak etong si Master Henyo Joey De Leon. At dito may mababanggit etong si Master Henyo Joey De Leon patungkol po sa Pure Gold. Mga kababayan, so ito, i-play pa natin. Joey De Leon, magandang gabi, Sir Joey. Doon naman silang sir ka pa. Magandang gabi, Cheryl, and magandang gabi, Julius. Ang ganda naman ng t-shirt mo. Wow, lima. Alam nyo, hindi nyo na itatanong. Isa ko sa nauna na nagkaroon ng show sa TV5, Channel 5. Pami-ari nun. Wow, mali. More or less 20 years yan. Maganda. Ngayon, ngayon ko lang napuna nung nagkaayos-ayos na. Pag binaliktad ko pala yung mali, lima. So, wow, lima. Wow, tama na. Yeah, Becky naman, Sir Joey, size XL, ikaw lang size mo? Small. 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 Small talaga. Anyway, Boss Joey, ganito, no? Okay, first question. May nagbulong sa akin na ikaw daw ang nag-push para lumipat sa TV5 ang TVJ at ang The Barkads. Gaano katotoo ito? Guilty ako dyan. Actually, nung nagkakagulo-gulo na, sabi ko, matutupad na tayong pangarap ko. Ang pangarap ko na lang tungkol sa history, tungkol sa kasaysayan. Dahil nanggaling na kami sa tatlo. Actually, dalawa. Na-reject ng pangatlo. So sabi ko, matutupad na tayong 4, tapos siyam na presidente. Para abot tayo ng 50 years. Ayun. Kaya, wala. Ano ko lang yun? Suga pa ako sa history. And you will make history with us. Talagang hahabulin natin yung 50th anniversary.
Pag 50 years natin, siyempre sana dito na sa TV5. Tingnan nyo mga kababayan, kung mapapansin ninyo sa mga interview ni Master Henyo Joey De Leon, isa lang yung gusto nilang mangyari, ang umabot sa 50 years. At ito yung inilalaban natin nung una dito sa mga vlogger ng tape. Diba sinasabi nila na nasadya daw, na planado na yung pag-alis nitong sina Master Henyo Joey De Leon at itong sina Bossing Vic at Tito Sen. Pero kung iisipin po natin, yung sinasabi nila ng paulit-ulit, kung pinaabot lang sana sila ng 50 years mga kababayan, dito sa Itbulaga ng GMA7, dapat mga kababayan hindi nakahantong sa ganito. Kaso nga lang, naging makasarili mga kababayan yung new management ng Tape Incorporated na kung saan mas inisip nila na mapalitan ng bago etong TVJ. Akala nila walang mawawala sa kanila and then pinaalis nila mga kababayan etong Tito Vic and Joey. Pero kung iisipin po natin, talagang ang gusto nila mangyari, umabot lang talaga ng 50 years. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Oh, Ano ba tayo? Makakain pa tayo ng mga kare-kare at mga pero Sana, no? doon nga, ang sinabi kasi din ni Tito Sen, marami raw talagang pinagpilian sa inyong pagbabalik sa ere. So, ito rin ang pinush mo, TV5 nga. But what made you choose TV5? alam mo, mahilig ako. Alam ni Julius yan ang mga paintings ko nung una may mga numero Alam mo ba na, mukha lang ako salbahe, pero religyoso ako tao. Oo. Dalawa lang yung numerong nakaluhod Yung 2, yung 2, tsaka 5. Tingnan mo, sila lang yung nakaluhod Sila yung nagdadasal. Yun din ang number ng weeks of the year, 52. Pag bililigtad mo, yun ang birthday ni boss. So, ano lang ako sa ganyan. Mahilig ako sa numero Pero yung darling ko, 1 to. Isa lang to. Defensive ka. Ano lang. Sana, kasi eksakto naman yan. Walong presidente na kami. By the time na mag-50 kami, magiging siyam na yun. 6 years yung presidente, di ba? Okay. Well, ayan, sama-sama sana tayo dyan, sa binabanggit mo, Sir Joey. Pero sa inyong pagbabalik, etong tanong ng mga viewers natin, ano ba mga bagong aasahan sa bagong TVJ at Dabarkads? Okay, kaya nauna kong Sige. sisikatan. Well, yung mga paborito nyo, judgmental, Yes, Pinoy nice. Henyo. Pero yung Pinoy Henyo, meron akong sinuggest Yung Pinoy Henyo, ang magiging title na, ito na intro niyan. Ladies and gentlemen, narito na ang inyong paborito. Sinong manok nyo? In other words, sinong hen nyo? Galing Henyo. Henyo. Meron na. Wala. Bago lang. Tapos nakasutang manok yun. Ah. Ang upuan nila hindi na yung silya. Ano na, yung nest. Ano yun? Upan. Hindi. Kaya mangingitlog yung mga pag hindi nakasutang. So, Well, humorist ako So, nako. Yan. kaya yun ang iniisip ko, makulay, masaya, at Pakinggan lang natin mga kababayan kasi may mababanggit dito itong si Master Henyo Joey De Leon na talagang pahiya. Ipapahiya natin yung mga vlogger ng tape. masaya. Yun naman ang gusto namin magbigay. Kasi hindi nyo na itatanong bakit nangyari itong mga pangyayaring to. Okay. Kasi for 44 years, halos lahat nagawa na namin. So, sabi namin, awayin gaya natin yung sarili natin. So ngayon, inaaway namin yung sarili namin. For a change. Pero marami pong nag-aabang talaga sa inyo, Sir Joey. Bukod po sa inyong noontime show, may mga dapat na bang abangan? Yung ating mga kapatid, may iba pa ba kayong nilulutong mga programa? Kasi magpo-provide kayo ng content, di po ba dito sa TV5? Nakakatuwa nga Uy, nabanggit mo si Ariel yung kapatid. Yes. Salamat sa inyo dyan. At dati, nasa labas lang kami, pinapasok nyo kami, hindi na kami kapatid sa labas. So, salamat. Marami kayong aabangan. Yung mga, iniisip nga namin, magkakaroon ng rin ng school bukol.
Okay yan. Yung show namin. Yes. Nata ni Tito rito na ang kauna, Julius, sa trivia to, no? Nung pumasok kami sa TV, ang kauna-unahang show namin sa Channel 13. Pero ang studio ginagamit namin, Channel 5 sa Makati. Wow. Tapos nagkaroon ng dalawang show sa Channel 5, Mr. DJ, tsaka wala pa si Herman Moreno walang tulugan. Meron na akong show na Stay Awake. Oo. Stay Awake. English version, no? Na walang tulugan. Una yun, sidekick ko si Jimmy Santos, tsaka si yung Beroya, yung ballet dancer, beauty queen, si pang gabi. Tapos, mali. Yung mali, ano nangyari? Well, marami tayong gagawin dyan. Oo. Ano mga Pero, magkakasama tayo sa isang sitcom, hindi natin masabi. Sir Joey, pero bago ka namin pakawalan, meron lang ako ihahabol na question. Something personal, po. Masakit ba yung hiwalayan? Yan. Eto na, pakinggan nyo na mga kababayan ha. Pakinggan nyo na. Matindi to. Bago natin himayin yung vlog ni Ted, mga kababayan, pakinggan muna natin to. You expect it na aabot po sa ganito? Nagulat nga kami. Actually, sa totoo. Well, ang hirap hanggang ngayon naguguluhan nga ako bakit nangyari. Pero, well, sabi nga ng isang kaibigan namin, yung tungkol sa rejection, ano sabi niya? That's Hindi ka naka-ready. Maganda yung sinabi niya rejection is God's redirection. Ganun parang ganun ba yun? Tama ba yun? Tama ba yung English ko? At sabi nga po ni Tito Sen, ikaw daw yung talagang mas umiyak. Talagang naiyak po dito sa mga pangyayari. Hindi, hindi ko alam kung gusto ko ikwento, pero umiyak ako nung second day. Yan na. Eto na, pakinggan nyo na mga kababayan. Sorry. Natutuwa to. Kasi tumawag, nag-text sa akin si Susan ko. si Susan ko. Si Susan ko, kilala niyo yung taga Pure Gold. Yes po. Iyakin talaga ako Dahil, nag-text sa akin, sabi niya, are you okay? Sabi, ang gulo Tinawagan ko, sabi, may abang ko, okay, we're okay. Tapos binanggit ko na, okay ba kayo? Ako naman bumaligtad kasi nabalitaan ko, parang nag-advance na sila ng malaking subscription ba tawag o ano, hindi ako marunong sa mga sales. Actually, malaking 3 years ata in advance na nila sa show namin. Piruin nyo mga kababayan nag-advance ang Pure Gold ng 3 years. Ipagpalagay natin 3 years subscription sa kanilang pagpapa-advertise dito sa Tape Bulagta mga kababayan. Ngayon, ang papakinggan natin dito mga kababayan, umalis ba ang Pure Gold sa Tape Incorporated nung umalis ang Tito Vic and Joey? Or isinundo nila or tinapos nila yung kanilang subscription dito sa Tape Incorporated? Pakinggan natin. Biglang kinat ako, sabi niya. Nagalit sabi ko no, hindi importante sa amin yun. Hindi importante sa amin yun. Bahala kami sa ginagawa namin. Ang gusto namin malaman kung okay kayo. Umiyak na ako. Di ba walang nasabi nung sinabi ni Master Henyo Joey De Leon kung okay lang ba itong mga taga Pure Gold dahil nakapag-advance nga sila ng malaking halaga dito sa Tape Incorporated, ang sinagot lang dito kay Master Henyo Joey De Leon is sila na yung bahala sa ginagawa nila. Pero walang sinabi mga taga Pure Gold na umalis po sila dito sa Tape Incorporated. Ngayon mga kababayan, pakinggan pa natin ng konti pa bago natin gawa ng reaction yung vlog ni Ted, mga kababayan. Oo. Hindi po alam mangyayari. Naiiyakan ako talaga. Ang dami mas sunod doon.
Salamat sa lahat. Hindi lang kila Susan, kila Vincent. At salamat sa lahat ng mga tao na nabasa namin, na nagulat nga kami. Sabi ko nga kay Tito, ano ba to? Kung kailan tayo tumanda, doon tayo pinag-usapan. So ikat na natin itong balita galing sa Frontline Pilipinas, mga kababayan. Ngayon maliwanag naman yung sinabi ni Master Henyo Joey De Leon nung kinumusta siya nitong si Susan ko, mga kababayan, ng Pure Gold. At doon wala namang nabanggit itong mga taga Pure Gold na umaalis sila sa Tape Incorporated. Unlike dito sa sinasabi nitong si Ted, mga kababayan, na ito daw si Aling Puring is nagbabalik sa Tape Incorporated. Walang katotohanan yan. Kasi para sa akin, mga kababayan, kung ako tatanungin nyo, ang tingin ko dito, etong Pure Gold is parang tinatapos lang yung subscription nila dito sa Tape Incorporated. Kasi kung matatandaan ninyo, kasi sa sinabi ni Master Henyo Joey De Leon na 3 years nga na nag-advance ng subscription itong Pure Gold dito sa Tape. Natural, mga kababayan, kaysa masayang yon, tatapusin ng Pure Gold yung kanilang subscription na yon. Ngayon, kung ako tatanungin nyo kung may nagbalik na Aling Puring dito sa Tape Incorporated, para sa akin wala. Para sa akin wala. Kumbaga, nag-lunch lang yung Aling Puring, mga kababayan. Mas lalo lang nilang pinag-usapan or pinainit lang nila. Kasi nga ang pinapalabas nila dating galing sa Itbulaga, ngayon nagbabalik sa Itbulaga. Ngayon, mga kababayan, para sa akin hindi nagbalik si Aling Puring. Dahil sadyang si Aling Puring is nasa Tape Incorporated. Dahil nga, meron pa silang 3 years na tinatapos. Yun po yung opinion ko dyan, Kaya kung matatandaan ninyo, mayabang akong sabihin sa inyo at malakas yung loob kong sabihin sa inyo nung nakaraang live natin na si Aling Puring yung nakikita natin nalalabas dito sa Tape Incorporated. Kaso nga lang, in-announce nila pero hindi lumabas yung mascot. Mga kababayan, para sa akin, parang kung ako pa nga tatanungin nyo, parang nakita natin yun sa Sugod Bahay, etong si Aling Puring na lumabas na nakamaskot kaysa dito sa Tape Bulagta. Ngayon, eto, pakinggan natin yung sinasabi ng vlogger ng Tape Incorporated. Siguro hindi kaya yung kahihiyan na pinagsasasabi nilang mga vlogger, kaya ang ginagawa nila ngayon, pakinggan yung mga kababayan, ipinupunas nila sa amin yung mga maling pinagsasasabi nila. So eto, pakinggan po natin. Ayan, good evening po mga kapuso. Ako po si Ted, ang inyong Tape EB Defender. Ayan, kamusta po mga kapuso, mga ka-EB fam, mga kabulaga? Ayan, kamusta po, no? So kanina, ayan, after ng isang linggo nating mga pa-teaser tungkol dito kay AP, no? Si Sir Procnoy, mas nauna pa siyang nag-teaser niyan kaysa sa akin, no? Teaser daw, ibig sabihin parang itinrailer nila. Yung about dito kay Aling Puring, mga kababayan, na alam naman ng lahat ng tao na ang Pure Gold ay nasa sa Tape Incorporated pa rin. Kasi nga, merong subscription ng Pure Gold dito sa Tape, mga kababayan, na kailangan nilang tapusin kaysa masayang. Pakinggan pa natin. Mga 2 weeks ago pa, tineaser niya na yan si AP. Okay, ang pagdating ni AP dito sa tahanang pinakamasaya Itbulaga, no? So, pagdating or pagbabalik, no? Kasi nagbabalik si AP, si Aling Puring. Ayan na-confirm na natin yung inyong mga hula nung nakaraan. No? Marami kayong mga hula kung sino ba si AP. May mga nagsabi, Angelica Panganiban. Ano pa mga... Diba, unang hula pa nga natin si Angelica Panganiban, may Ami Perez pa nga, pero ang sinabi ko sa inyong last nung nakaraang vlog natin, si Aling Puring, kasi ang pumasok sa isipan ko noon, kung hindi pa tapos ang Pure Gold sa subscription nila dito sa Tape Incorporated, malaki ang posibilidad na si Aling Puring yung tinutukoy nila kasi may papremyo at may mga marami daw pa prize ayon sa kanila. Yun yung sabi nila. Kaya ang pumasok sa isipan natin, si Aling Puring talaga yung tinutukoy nila na kahit kailan naman ay hindi nawala sa tape. Kayo naman, mga vlogger. Ang hula ninyo. Nakaraan, Ami Perez. Ayan. At kung sino-sino pang AP, ang mga hula ninyo. Okay. Pero marami rin nakatama ng hula, no? Na nagsabi na si AP ay walang iba kundi si Aling Puring. Sa mga hindi nakakaalam kung sino si Aling Puring, siya po ay si Pure Gold. At po ang kanilang mascot, kumbaga, si Aling Puring. So, kanina nga po, after ng isang linggo nating pa-teaser sa pagbabalik or pagdating ni AP sa Itbulaga, finally,
na-confirm na ng lahat na si Aling Puring nga po ang magbabalik sa Itbulaga. Sabi nila magbabalik. Magbabalik daw. Pero wala naman nasabi ang Pure Gold mga kababayan na umalis sila sa Tape Bulagta nung umalis ang Tito Vic and Joey. Kumbaga mga kababayan, di ba kung matatandaan nyo, sinabi pa nga ni Master Henyo Joey De Leon dito sa unahan ng ating vlog, ng ating video, is kinumusta niya itong Pure Gold dahil nag-advance sila ng malaking halaga subscription dito sa Tape Incorporated at nasa 3 years ata yon mga kababayan. Ngayon, kung iisipin po natin mga kababayan, hindi naman talaga nawala ang Pure Gold sa tape. Kumbaga, gaya ng sabi ko kanina, uulitin ko ulit, tinatapos lang nila yung kanilang subscription kasi nga 3 years dito sa Tape Incorporated. Kaya para sa akin mga kababayan ha, in my own opinion, wala pong nagbabalik. Kumbaga, gumawa lang sila ng isang anggulo para painitin yung pangalan ni Aling Puring, which is okay naman. Kasi alam naman natin na yung Pure Gold mga kababayan ay talagang nakasubscription din dito sa E80. At wala naman tayong problema sa Pure Gold dahil unang-una, gaya nga po na sabi ko sa inyo, nung panahon na pinaalis ng Tape Incorporated at hindi pinayagang magtrabaho ang Tito Vic and Joey, nung second day, ang Pure Gold ang nangungumusta dito kay Master Henyo Joey De Leon. Kaya nga para sa atin, napakabait po talaga ng Pure Gold mga kababayan. Kaso nga lang, sa ginagawa ng mga vlogger na nag-iimbento, gumagawa ng kwento na kung saan sinasabing umalis ang Pure Gold dito sa Tape Incorporated at nagbabalik, pinapasama nyo lamang po ang imahe ng Pure Gold. Kasi para sa akin mga kababayan, deserve naman talaga ng Pure Gold na tapusin yung kanilang subscription dito sa Tape Incorporated. Deserve nila na yung kanilang ibinayad magamit nila. Kaya walang umaalis mga kababayan. Kumbaga itinutuloy lang ng Pure Gold yung kanilang sinimulan na subscription dito sa Tape Incorporated dahil akala nga nila mag-work yung kanilang subscription no nandudun pa ang Tito Vic and Joey. So ngayon, ang papasok sa inyong isipan, bakit pa nag-aksaya ng panahon etong Pure Gold na magpa-endorse dito sa Tape Incorporated dahil noong mga panahon na nag-renew sila mga kababayan dito sa Tape Incorporated is nandudun pa ang Tito Vic and Joey. So kung makikita nga ninyo at mapapansin ninyo, 3 years yung sinasabi ni Master Henyo Joey De Leon. So ngayon, alam natin napakatagal pa ng 3 years mga kababayan at matagal pa nating makikita na ipinopromote nila ang Pure Gold dahil nga napakatagal pa ng 3 years. So ipagpatuloy pa natin. So, natandaan natin, bakit nga ba parang malaking issue or malaking balita yung pagbabalik ni AP or ni Aling Puring sa Itbulaga. Matandaan natin na nung nag-alsabalutan yung TVJ. Yan. Pakinggan nyo tong kasinungalingan ni Ted. Pakinggan nyo mga kababayan. Sa Tape Incorporated, no? Isa sa mga sponsor noon ng Tape Incorporated ay ang Pure Gold. Tapos sila ay sumama dito sa TVJ. Okay? So sinasabi nila ito daw Pure Gold sumama sa TVJ. Pero wala tayong nabalitaan mga kababayan na umalis ang Pure Gold sa Tape Incorporated. Wala akong nabalitaan mga kababayan. Kumbaga sumama lang sila sa Tito Vic and Joey. Syempre alam naman natin mga kababayan, yung Pure Gold kahit kanino pwedeng magpa-endorse po yan. Pwedeng mag-subscription po yan. Kasi unang-una kung ikaw may company, mas maganda sa'yo na maraming nagpo-promote ng negosyo mo kaysa iisa, mga kababayan. So siguro karapatan ng Pure Gold at alam naman natin na tunay naman talaga yon na pwede kang magpa-promote sa iba para lumakas yung businesses mo. So ngayon mga kababayan, wala tayong nakikitang masama doon. Ang atin lang, parang ang pinapalabas ng mga vlogger ng tape mga kababayan, umalis etong Pure Gold sa kanila at sumama sa Tito Vic and Joey. At ngayon, nagbabalik ulit yung Pure Gold dito daw sa kanila. Pagpatuloy pa natin. Nung sila'y umalis, no? Sumama sila dun sa E80. Okay, di nila iniwan ang TVJ. Then, fast forward, 6 months later, 6 to 7 months later, eto na nga po at nagbabalik. Tape Inc. na nga po. Etong si Pure Gold, si Aling Puring. Nagbabalik daw mga kababayan. Saka nagkatala magbabalik ka meron kang naka-advance na 3 years. Walang nagbabalik, Ted. Huwag mo lukuhin yung kakaunti mong supporter. Walang nagbabalik.
Kasi matagal na silang nandiyan dyan. Naka-advance nga sila ng 3 years eh. Ikaw naman, pagpatuloy pa natin. Okay, so actually meron naman ng kumbaga is patikim ang Pure Gold at ng Itbulaga no nakaraang December. Matandaan natin yung mga B-pop idols natin. May mga spills na sila tungkol sa bagsak presyo sale ng Pure Gold noong nakaraang December, 'di ba? Binabasa yan ng mga segment. Okay? Ng mga B-pop idols natin. So kanina, ito po yung grand launch. Kanina na yung pagbabalik ng Pure Gold. Napansin nyo dun sa isang segment, naka-green sila Kuya Pao, naka-green si Mama Charis. As yung ating mga P-pop, pati yung mga ginamit na balloons, confetti, lahat is green and color gold or yellow. Dahil yan po ang kulay ng Pure Gold. So, yun na nga po, nagbabalik na siya sa Itbulaga. Noong nakaraang buwan, nung pinost ko yan, na nagbabalik Itbulaga na ang Pure Gold, si Aling Puring, no? Maraming fans ng TVJ, ng kanila, yung mga vloggers din, na kinontent yung pinost ko, na sinasabi fake news daw, hindi naman daw. Fake news naman nga talaga mga kababayan. Bakit? Kasi wala naman talagang umaalis na Pure Gold sa tape. At wala din namang nagbabalik kasi ang Pure Gold talagang nasa sa tape na. Kasi nga nag-advance sila ng 3 years nung mga panahon mga kababayan na nandiyan pa ang Tito Vic and Joey. Eh kung alam ng Pure Gold na wala dyan ang Tito Vic and Joey bago sila nag-advance, sa tingin nyo ba mag-a-advance sila dyan? Hindi! Kaya walang nagbabalik mga kababayan. Yung sinasabi nila kasi nungalingan lang talaga yon. Ang Pure Gold matagal nang nandiyan dyan. Sus mio Marimar. Pagpatuloy pa natin. Nasa TVJ pa rin naman daw ang Pure Gold. Ito yung mga hindi nakakaintindi na hindi naman, wala namang exclusivity ang mga sponsor, ang mga advertisers, no? Hindi ibig sabihin na nag-praise ka ng ad sa EA. At saka mga kababayan, wala tayong naibalitang ganyan o kahit yung mga kasamahan kong vlogger, wala pong ibinalita patungkol dyan. Yung sinasabi niya na ipinupunas nila sa mga TVJ Defender, vlogger, yung kanilang mga pagkakamali mga kababayan, yung binabanggit nila ngayon yung binabanggit niya ngayon, isang malaking kalokohan yan kasi wala tayong na-content na ganyan. Kumbaga, yung pagkakamali nila ipinupunas nila sa amin para kami yung maging masama sa mata ng tao. Pero kung iisipin po natin mga kababayan, yung sinasabi nilang pagdating daw ni Aling Puring, pagbabalik ni Aling Puring, wala nga tayong nakitang Aling Puring dito sa tape. Yung pangalan, oo. Yung tatak ng Pure Gold, oo. Pero wala tayong nakitang mascot na nagsasasayaw. Ewan ko kayo mga kababayan kung napanood ninyo, pero hindi naman ako gaanong nanonood dito sa tape. Wala ako nakitang mascot na sumasayaw. Doon sa sugod bahay ni Mayor Jose Manalo, meron. Pero sa kanila, wala. At saka wala tayong sinasabi mga kababayan na umalis sa kanila si Aling Puring or etong Pure Gold. Wala tayong sinasabing ganon. O kahit yung mga kasamahan kong vlogger, wala din binabanggit patungkol dyan. Ano po, kaya para sa akin, yung sinasabi nito ngayon, kasi nungalingan yan. Pagpatuloy pa natin. Hindi ka na pwede mag-place ng ad sa Itbulaga or sa Showtime. Okay, kahit po yung 3 noontime show na yan, pwedeng lagyan ng ads ng mga advertisers. So, ayun na nga po. Kaya nga, sinasabi mo palang Ted ngayon, alam na namin yan, dati pa. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, kung ikaw isang negosyante, pipiliin mong magpa-advertise sa maraming network. Bakit? Para mas maraming tumangkilik ng businesses mo. Hindi pwedeng magpa-exclusive ka lang sa isa. Mga kababayan, medyo hihina yung hatak nun. Pero kung ako talaga negosyante, pipiliin kong sa marami. Sa mas maraming makakapanood ko i-advertise yung aking negosyo. Hindi lang sa isa, kung hindi sa 3 o higit pa mga kababayan. Ano po, kaya nga kung mapapansin ninyo, may mga negosyo na bukod sa pagpapa-advertise nila sa mga TV mga kababayan, nagpapa-advertise din sila sa mga kilalang vlogger para mas marami pang makapanood ng kanilang negosyo mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. After 6 to 7 months, balik Itbulaga or balik Tape Inc. na nga rin po ang Pure Gold. Siyempre, may hirit na naman yung mga... Up to 6 months daw to 7 months bumalik. Pero 3 years. 3 years naka-membership sa kanila ang Pure Gold. ating taga-kabila, sa mga taga-TVJ.
No, kasi sinabi daw ni Tito Soto or ni si Joey De Leon ata nagsabi sa isang interview na yung Pure Gold or yung Tape Ink is parang pinapalabas nila may utang sa Pure Gold dahil daw yung Pure Gold ay meron na nakapondo, nag-advance payment na daw ang Pure Gold sa Tape pakinggan natin. Incorporated. Ganun ang sinasabi ng TVJ fanatics, no? Sabi daw ni Joey De Leon. Yan. Kaya nung nabalitaan nila na si AP ay si Aling Puring, nagbomba sila ng napakaraming mga comment. Yan ang puro kino-comment nila. Babalik si Aling Puring kasi may utang ang Tape Ink sa Pure Gold. Hindi naman talaga bumalik si Aling Puring. Tinutuloy lang nila yung kanilang membership sa inyo ng 3 years. Dahil kung pagbabasihan nga natin, yung sinabi ni Master Henyo Joey De Leon, kasi nga tumawag sa kanya, etong si Ma'am Susan ko, yo, partida, kausap ni Master Henyo Joey De Leon. Nakumusta nga niya yung kanilang membership dito sa Tape Incorporated na 3 years. At wala naman dun sinabi, etong si Ma'am Susan ko, mga kababayan, base sa kwento ni Master Henyo Joey De Leon, na hindi tunay na nag-member sila dito sa Tape Incorporated. Wala din naman sinabi na umalis sila sa Tape Incorporated. So means, mga kababayan, totoo na nasa sa Tape Incorporated din sila. Oh. Diba? Pagpatuloy pa natin. Tapusin ng Tape Ink yung kontrata sa Pure Gold. Okay? Which is partly true. Meron naman talaga silang nakapondo doon. Oh. Pero ang hindi naman alam nung kabila, bukod sa tatapusin, yung mga nakapondo pa, meron na pong bagong contract na pinirmahan. Ibig sabihin, Ay! Hindi ako naniniwala dyan, mga kababayan. Hindi ako naniniwala dyan. Sa isang negosyante, mga kababayan, or nagpapa-advertise ka, kailangan mo munang tapusin yung kontrata mo, yung 3 years, mga kababayan, yung in-advance mo dito sa isang palabas, mga kababayan. Kasi hindi ka basta-basta magpaparinyo dahil eto, lalo na itong tape bulagta na lalagay sa alanganin. Alam natin yan. Pare-parehas, mga kababayan, at hindi naman bobo ang mga taga Pure Gold para hindi malaman na etong tape bulagta is nalalagay sa alanganin. So ngayon, mga kababayan, since meron pa nga silang 3 years na nakapondo, sa tingin nyo ba pipirma ulit sila ng another contract na wala silang kasiguraduhan kung magpapatuloy yung Tape Incorporated? Hindi! Kaya itong sinasabi ni Ted ngayon, isang malaking kalokohan yan. tapos na yung kumbaga is balanse na kailangan tapusin ng Pure Gold or ng Tape Ink sa Pure Gold is tuloy-tuloy na po ang pag-i-sponsor ng Pure Gold sa Itbulaga. Okay? Kasi ano yun kumbaga half truth lang yung pinapalabas ng kabila na Hindi, wag malikot yung mata mo. Mahirap talaga mag-isip ng sasabihin, lalo na pag hindi tunay yung sasabihin mo. Sa isa kasi, mga kababayang negosyante, hindi ka basta mag-a-advance ulit kung alam mong walang kasiguraduhan na magpapatuloy yung isang noontime show. Lalo na ngayon ang Tape Incorporated nahaharap sa iba't ibang kontrobersiya, at lalo na ngayon may mga umuugong na balita na malapit nang magsara ang Tape Incorporated. So ngayon, mga kababayan, kung ikaw negosyante, ito tanong ko lang naman, kung ikaw ba negosyante, magpapa-advance ka pa ba ulit doon sa isang noontime show na hindi mo alam kung kailan magpapatuloy at kung kailan matatapos? Hindi. Pagpatuloy pa natin. Kaya isang malaking kasinungalingan yung sinasabi ngayon ni Ted, mga kababayan. Ano po, pagpatuloy pa natin. Ako, kawawa ka sa amin. Kawawa ka sa amin, boy. Lalo na pagka nagsisinungaling kayo. okay, so may nakapondo na kasi yung Pure Gold, kaya kailangan nilang bumalik para di daw masayang yung binayad nila. Tama! Okay? Meron na pong usapan yan ng Tape Ink, nag-renegotiate na po yan at pumirma na po ng bagong kontrata. Once na matapos yung sinasabi nilang balanse ng Tape Ink sa Pure Gold, okay, tuloy-tuloy na po. Biruin nyo, 3 years pa bago matapos. Pagpalagay natin, 2 years pa bago matapos yung balanse ng Pure Gold dito sa Tape Incorporated, or yung balanse ng Tape Incorporated dito sa Pure Gold, mga kababayan. So ngayon, sa 2 years na yun, ipagpalagay natin kahit 2 years, sa 2 years na yun, maraming posibilidad na mangyari.
may malaki ang posibilidad na biglang mabankrupt itong Tape Incorporated at magsara. Mga kababayan, iyan yung mga sinasabi ko, tunay ito. Malaki ang posibilidad na mangyari yan. So hindi naman natin ipinagpapahari. Yung sinasabi ko, tunay lang. Malaki talaga ang posibilidad na mangyari po yan. Ngayon mga kababayan, kung ikaw ba sa 2 years, may 2 years ka pang natitira, magagawa mo pa bang mag-advance ng another 3 years kung alam mo namang hindi sigurado na itong tape bulagta magdidire-diretso? Syempre hindi. Kung wais kang negosyante, syempre sino ba naman negosyante ang papangarapin na yung kanilang mga inaalpasang pera ay mauuwi sa wala? Walang negosyanteng ganun mag-isip. Diba? Kaya ang isang negosyante, mga kababayan, mas pipiliin nila na mag-invest sa isang noon-time show na alam nilang magtatagal, hindi yung matatapos agad. Etong Tape Incorporated sa kalagayan nito ngayon, malaki ang posibilidad na matapos po ito agad. At para sa akin mga kababayan yung sinasabi ko tunay naman yun So ipagpatuloy pa natin. Ang pag-sponsor pa ng Pure Gold sa Itbulaga. Okay? Oh. Para may content kayong bago, yan. Ito ang gawa niya ng reaction. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-sponsor ng Pure Gold. Okay? Hindi ibig sabihin na tapos na yung parang Ginagawan ko ng reaction ngayon to mga kababayan, pero against tayo dun sa sinasabi niya kasi unang-una nagsasalita siya, wala siyang proof. Tayo, may proof tayo. Ano yung proof natin? Yung unang interview ni Master Henyo Joey De Leon. Siya, nagsasalita siya, wala siyang maipakitang proof. Nasaan yung contract? Kung meron ba talaga? Ba't di nyo mailabas? Ibig sabihin hindi tunay, hearsay lang. Sa madalit salita mga kababayan, laway lang yung inaalpasan niya dito. Pagpatuloy pa natin. sabi niyong nakapondo na ng Pure Gold sa Tape Inc., tatapusin lang yun. Hindi po. May after po nun, tuloy-tuloy pa po ang pag-sponsor nila. Ibig sabihin, may bago pong kontrata. Nasaan nga yung pinirmahan kung meron ba talaga? Di dapat ipinost siya ng Tape Incorporated at nagpasalamat sa Pure Gold. Ayan. Kaya sa mga nagsasabi na pilitan lang ang Pure Gold kasi sayang naman yung binayad. Hindi po. Okay, may bago pong kontrata. Ibig sabihin, ang Pure Gold ay nagtiwala uli sa Tape Inc. Okay, kahit wala po doon ang TVJ. Ngayon sa mga tatanong, paano na sa TVJ, sa EAT? Nandoon din sila. Sabi ko nga, wala naman pong exclusivity ang mga sponsors. Kahit sa Showtime, mag-play sila sa EAT, sa Itbulaga, okay lang naman po yun. Okay, okay lang yun. Okay, pero yung sa TVJ, okay, hindi ko alam kung hanggang kailan sila sa EAT. Okay, kung nakapag-renegotiate na ba sila sa EAT. Sa EAT talaga, matibay na matibay sila. Yan ang kaya kong ipagyabang sa inyo mga kababayan. Ang Pure Gold magtatagal sa EAT yan. Bakit? Alam naman natin na ang EAT talaga ang noontime show. Number 1, mga kababayan, especially pagdating sa mga ratings mga kababayan, lalo na ngayon, pagdating ng mga susunod na buwan, mas lalo pang lalakas ang EAT dahil nga mapapanood na sila sa RPN9 or dito sa CNN. Mga kababayan, mas marami pang mahahatak na endorsement nitong EAT ng Tito Vic and Joey. So ngayon, etong Pure Gold, alam natin na hindi magpapahuli sa pagkakataong yon. Kaya matibay yung paniniwala ko na etong Pure Gold magtatagal dito sa EAT. Gaya nga ng sabi ni Master Henyo Joey De Leon, nung nandoon pa sila sa Itbulaga ng GMA, talagang nag-advance etong Pure Gold sa kanila ng 3 years. Ngayon mga kababayan, ang hindi ko sigurado kung magtatagal ang Pure Gold sa Tape Bulagta. Yun yung hindi ko sigurado. So ipagpatuloy pa natin. Yun po ang abangan nyo kung hanggang kailan sila lalabas yung Pure Gold sa EAT. Basta ang alam ko po sa Tape Inc. tuloy-tuloy po ang Yun ang alam mo, pero wala kayong maipakita sa mga tao. So ngayon, paano maniniwala ang mga tao sa inyo? Kami, tulad nito, bago ko tinalakay, hinimay yung video mo, pinakita ko muna yung interview ni Master Henyo Joey De Leon at maliwanag naman doon yung sinabi nitong si Ma'am Susan ko ng Pure Gold. So ipagpatuloy pa natin. tuloy-tuloy po ang kanilang contract. May bago pong kontrata, so tuloy-tuloy po ang kanilang pag-i-sponsor. Parang napilitan kunyari si AP. Dami nila daldal. Lol, sabi ni Robin. Yun siguro sabi ni Aling Puring tinatapos lang
Kahit naman talaga mga kababayan ako, kung ako'y nakapag-advance na, gugustuhin kong tapusin yon kahit hindi ko na gusto yung noontime show. Tatapusin ko talaga yon kaysa masayang yung pera ko. Diba? Anong tawag ba sa ganon? Siyempre, napilitan. Yung mga kontrata para di masaktan ng TVJ. Actually, meron nga talaga silang naibayad na noon. Umalis sila. No? So ngayon, babalik sila. Meron sila nakapondo doon, nagre-negotiate na sila tungkol doon. Okay, tapos meron pang bagong kontrata na. Ipakita nga daw, di ba sabi nung isang netizen na nag-comment sa'yo, ipakita mo yung kontrata kung meron talaga. Sabihin, pag natapos na yung deal na yon, may panibagong deal na nakasunod. Okay, so yung pinapalabas ng kabila na napilitan lang kasi tatapusin lang yung contract, may bago pong contract. Ibig sabihin, Pakinig nyo yung sinabi ni Ted. Pag natapos daw mga kababayan, yung nai-advance ng Pure Gold is may panibagong deal. So sa madalit salita, wala pang pirmahang nangyari. Ibig sabihin, hindi pa nakapag-renew ang Pure Gold sa inyo. Kumbaga, sabi mo nga may panibagong deal. So sa madalit salita, hindi pa nakakapag-renew ang Pure Gold, tinatapos pa nila yung kanilang advance na i-advance dyan sa Tape Incorporated. Wala pang pirmahan, kaya naman pala. Susmiyo Marimar nahuhuli sa sariling dila. Sabi niya kanina, nakapag-renew na raw, pero ngayon may next deal pa pala. Pagpatuloy pa natin. tiwala uli yung Pure Gold sa Tape Inc. Hindi po sila napilitan na tawag dito dahil para lang tapusin po yung contract, dahil sayang naman yung binayad. Hindi po. Meron pong bagong kontrata. Ayan, sabi ni Sir John Marvin, baka magalit na naman si Joey. Ayan, kung magagalit siya, kausapin niya yung sa nila, yung sa marketing, sa sales, kasi yun po yung mga kausap ng mga sponsor. Yung marketing department at sales department ng TBJ Productions at na Ba't naman magagalit sa inyo si Master Henyo Joey De Leon? Pinasalamatan pa nga kayo. Dahil ipinopromote ninyo yung branded na Itbulaga. Anong ikakagalit sa inyo ni Master Henyo Joey De Leon? Alam naman niya na tinatapos lang ng Pure Gold yun ay i-advance sa inyo. Diba? Pagpatuloy pa natin. Media Quest ng TV5. Hindi ko kasi alam kung dalawa bang kampo ang kinakausap ng mga sponsor sa kanila. Kasi matandaan nyo, ang EAT is co-production ng Media Quest. 51% ang hawak nila. TBJ Production, 49% ang kanilang hawak. Okay, so hindi ko alam kung dalawa bang marketing at sales department ang kinakausap ng sponsor sa EAT. Kung may nakakaalam dyan, baka may fans ng TBJ dyan na medyo may alam-alam, comment nyo. Di mo naman ma-ignore ang ratings ng New EB, ba't di ka babalik? Tama. Alam mo naman natin ang ads na bubuhay sa ratings. Yes, tama, no? Ang ads po, hindi ko alam kung ilang minutes ang ads kanina, no? Hindi ko na itanong. Yan. Pero nung December nga, tandaan nyo, ang taas-taas po ng ating ad placement, ang ating commercial load. Umabot ng almost, ang average niya is 40 to 45. Ang pinaka-taas po is 53 minutes in a weekday yon. Friday ata yan, kung tama pagkakatanda ko. So, yung ratings po kasi, dikit lang ang mga ratings. Wala kang masasabi na talagang umaalagwa ng sobrang layo, no? So, yung mga advertisers, no, pwede sila mag-play sa tatlong noontime show kasi almost the same lang ang mga rating. Lalamang ang EAT ng 0.5, no, lalamang ng 1%, the next day 0.4, 0.5 na lang ang lamang. Pero lamang pa rin mga kababayan. Ang mahalaga dyan, nangunguna pa rin at lamang pa rin. So, dikit-dikit po ang ratings ng tatlong noontime show. Okay? So, kung sino yung mas maayos ng mga sales department, marketing, mas maganda kausap, no, nakikita nila, okay yung takbo ng show, walang mga negativity, kasi brand nila madadami rin. Siyempre, pag puro parinig ang ginagawa ng mga host, so doon sila siyempre magsaside ng mga advertisers. At sa Fintam, tandaan nyo sa Fintam, number 1, ang Itbulaga, sa Fintam. Rural plus, ano po yan, plus Nutam. Pag di ko po nabasa ang comment nyo, i-comment nyo po ulit,
So yun mga kababayan, siguro putulin na muna natin dito itong vlog nitong si Ted. Pero sa akin, kung ako tatanungin nyo talaga ang opinion ko dyan, hindi naman talaga umalis ang Pure Gold sa Tape Incorporated. Kumbaga, tinatapos lang nila yung kanilang naiwan na advance dito sa Tape Incorporated mga kababayan. At alam naman natin, kung ikaw talaga negosyante, eto comment below na lang kung ano masasabi ninyo. Pero ang pagkakaalam ko dyan, kung ikaw talaga negosyante, hindi mo hahayaan na mauwi sa wala yung inalpasan mong pera para i-promote ang negosyo mo. Syempre, ipagpapatuloy mo yon. At yun po yung nakikita ko dito. At gaya nga ng sabi mga kababayan nitong si Ted, may next deal pa. Kumbaga tinatapos pa lang ng Tape Incorporated at saka ng Pure Gold yung kanilang kasunduan dun sa nai-advance nitong Pure Gold. Pero wala pang panibagong kontrata na napipirmahan or nagiging pirmahan nitong Tape at saka nitong Pure Gold. Biruin nyo, nahuli din sa kanyang salita. Di ba ang galing? Pero kayo mga kababayan, ano po masasabi ninyo hinggil daw po dito sa pagbabalik nitong si Aling Puring dito sa Tape Incorporated? Pero hindi naman natin nakita na sumayaw yung mascot doon. Unlike dito sa E80, nakitang-kita natin na kasama pa ni na Mayor Jose sa sugod bahay mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hinggil po dito sa mga vlog, sa mga topic nitong si Ted na hinimay po natin at tinalakay po natin. At kung ano po masasabi ninyo base dun sa naging interview nitong Frontline Pilipinas dito kay Master Henyo Joey De Leon, na kung saan nabigyan talaga ng kaliwanagan yung sinasabi nitong mga vlogger ng Tape. Talagang isang malaking kahihiyan sa kanila to. Diba biruin nyo, ang laki nang naitulong nung dating interview ni Master Henyo Joey De Leon dun sa sinasabi nila ngayon. Diba? So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hinggil po dito. At bago po tayo pansamantala magpaalam, ay nais ko lamang po magpasalamat sa isang katulad mo na nanonood po ng replay na hindi po nakakalimutan na mag-iwan ng like dito sa ating mga inilalabas na video or live stream mga kababayan. Maraming salamat po sa isang katulad mo na nanonood ng replay na hindi nakakalimutan na mag-iwan ng iyong mga komento dito sa ating comment section. At maraming salamat sa isang katulad mo na hindi nakakalimutan na wag i-skip ang ating ads. Maraming salamat po sa lahat ng hindi nag-i-skip ng ating ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po.